Hi guys! Welcome back again to my channel. So it's been quite a while, last kong upload ng video. So ang hirap mag-isip guys ng ng iko-content mo tapos plus may ginagawa ako. Pero ayun kagandahan nga sa work ko kasi nga freelancer. So kaya lang there are times talaga na sa editing kasi guys kakain talaga siya ng oras. Plus ayun nga mag-iisip ka na naman ulit ng panibagong content. So ito since nasa labas ako actually guys, itong ganap na 'to sa Dasma siya SM sorry, hindi siya SM siya, munisipyo ng Dasma. So guys ito yung na-confiscate kasi yung yung driver license ko. So wala akong choice kundi kailangan kong ilakad. So, previous few months guys ang nangyari kasi pinalakad ko. So, it turns out na akala ko kasi nasa LTO siya. So, it turns out na nandiyan lang pala sa Dasma. So, wala akong choice kasi parang 3 months na yata akong walang biyahe dahil doon nga sa license ko. So, yung mga taong guys, inasahan ko na maglalakad, wala din naging palpak lahat. So, ang ginawa ko, inattempt ko na ako na mismo maglakad. Nagtanong-tanong ako kung dapat gawin. So, yun pala, nasa munisipyo lang siya guys. So, ayun. So, ayan guys, ayan yung yung area ko kasi Gentry. Tapos, sabihin ko lang guys, ayan yung ayan actually pala guys, ayan yung area na gagawing SM. Tapos meron na diyan guys na ito yung nadaanan namin guys sa siya, River Park tapos tago siya ng Palancaster. So since sa Lancaster lang din naman ako katabi, I mean sa gilid lang, ayan yung way namin. So kagandahan guys kasi nag-open na siya for public yung way. Kasi nung mga nakaraang linggo ayaw talaga. So very accessible siya guys tsaka mapapadali talaga yung biyahe mo. So, anyway, so ayan pala yung gagawing SM, marami ng mga establishment na gagawin diyan. Sabi nila daw, isa sa pinakamalaking gawing SM. In fairness kasi guys, sobrang ganda talaga ng lugar, sobrang lapad, as in, tapos nakikinita ko na yung mga marami ulit na mga business na gagawin diyan kasi sobrang ganda ng lugar. Tapos katabi niya Lancaster na subdivision. So, expected natin guys marami talaga mga shoppers na pupunta diyan. Plus, marami ding very accessible, very convenient na rin sa mga kalapit lugar na na mga shoppers diyan. So, yun. So, knowing Cavite guys, siya, sobrang ganda na rin, sobrang develop. So, sa buong ng Cavite guys, parang bawat city yata meron ng SM, eh. So, last na ginawang SM sa SM Tanza tapos ito susunod SM Gentry. So, ayan. Ayan yung niya guys, ayan yung way niya. So, ito guys nagpasundo na ako sa friend ko kasi nga, hindi ko magamit yung motor ko kasi nga wala akong lisensya. So, nakakatakot plus paso pa yung yung rehistro. So, no choice. So, anyway, kwento ko lang guys yung ganap ko today kasi nga ayun, very happy naman ako guys na finally nakuha ko na ulit yung yung ano ba yun, yung lisensya ko kasi nga sobrang hassle yung few months na talagang hindi na ako biyahe so wala akong choice, nasa bahay lang. Tapos parang nagmumukmok, nagkaroon na ng ng ano bang tawag nun, parang na-stress na ako kasi nga alam mo yung nag-expect ka na kaya ka nagbayad dun sa tao kasi para sila yung bahala sa lahat. Tapos ang nangyari wala din pala palpak. So, lesson learned guys na 'pag may mga ganong incident next time, ikaw na lang talaga mismo piece of advice dun sa mga na-confiscate na na mga lisensya, sobrang hassle talaga. At saka guys, ang pagkakaalam ko talaga bawal na ma-confiscate. So, ito din yung kinontes ko during nung time ng apprehension na ang alam ko hindi na nila kino-confiscate dapat yung driver's license. But, ininsist nung guys, ng enforcer na meron silang ano ba 'to yun, yung parang city ordinance na talagang allowed sila mag-confiscate ng mga license. So, para sa akin na mga na isa sa alam mo yung bumibiyahe araw-araw tapos magkaroon ka ng alam mo yung apprehension, sobrang guys, sobrang hassle. Kasi kumbaga kailangan mo talagang pumunta sa munisipyo. But in fairness naman dun sa municipality nila guys, very sobrang bilis ng nung transaction kasi kailang magbayad ng ganito, tapos ang bilis lang wala masyadong pila. So, but still alam mo yung guys yung
instead na magbayad ka na lang online or what, alam mo yung kailangan talagang i-confiscate nila tapos alam mo yung nagkaroon pa ka ng argument. So, sobrang ano, so ayan guys, unfortunately nagbayad ako ng 2,000. So, 'no, ang hirap 'no, parang naghahanap buhay ka tapos ano, ma-confiscate lang mapupunta sa kanila tapos ayun lang siguro next time ano, doble ingat talaga kasi nga ang hirap talaga guys parang ilang beses na ako nahuli dahil alam mo yun yung minsan kasi may mga may mga palpak talagang ano, nangyayari na hindi mo ine-expect. So, no choice kundi ano talaga, kailangan mo lang talaga parang everytime nagkamali ka parang lagi mo iisipin, next time lesson learned, next time lesson learned. But then ano, ganito pa din. So, so far naman, kuwento ko lang guys, before kasi parang lalo na yung nagga-Grab ako, so parang parang siguro once a month lagi akong nahuli especially ano, Manila area yung ano, yung ano, yung destination ko at saka kotse yung gamit ko dati. So, dahil during that time, baguhan pa lang ako sa ano, sa driving. Talagang maya't-maya tapos knowing na ang Manila guys, grabe ang daming ano, ang daming mga one way, ang daming ano, ang dami talagang mga bawal. So, ako admit ko naman guys na talagang nung bago ako tatanga-tanga talaga ako kasi nga parang siyempre parang, first time mo dito tapos hawak ka kaagad. Tapos ang daming alam mo yung liliko ka lang kakanan tapos bawal pala, ayun. Tapos ay yung kakanan tapos biglang may nakaabang na enforcer. Alam mo yung gano'n, so walang choice. Siguro ano, buong Manila yata may huli ako from Pasay, Paranaque, Manila area, Makati. Tapos ay grabe sabi ko lahat na lang yata meron ako. But then ano naman siya nagiging ano siya guys, nagiging lesson talaga siya sa'kin kasi the next time na dumadaan ako sa area na yun, kahit papaano nagkaroon ako ng, "Uy, ops teka muna." Dahan-dahan akong ano na kailangan mo talagang ano, pag-isipang mabuti kung tama ba 'tong gagawin mo or else alam mo mangyari talaga. So, good thing naman kahit papaano may nangyari namang ano, gano'n na improvement. So, kailangan na talaga guys ano, yung improvement kailangan talaga yung experience mo i-apply mo para the next time hindi na mangyari yon. But then, itong huli kasi na 'to guys, dito 'to sa Dasma. So, hindi ko akalain na gano'n ka ano, gano'n sila kahigpit at saka siguro nagiging kampante ako or dahil yun nga inisip ko parang kaya ko lang naman kausapin, makiusap gano'n. So